Okay, magandang araw muli mga kababayan at welcome back sa aking YouTube channel. Meron tayong manibagong pag-uusapan ngayon. Meron kasi ako nakita na post ni Congressman Barsaga, mga kababayan. At itong pag-uusapan natin kasi napakaganda nitong binanggit niya patungkol sa kanyang post meron siyang hamon dito kay Senator Ping Lacson, mga kababayan. At alam naman natin, mga kababayan, isa na si Ping Lacson na ang panibagong Blue Ribbon Committee ngayon. Pinilitan niya si Congressman Marcoleta. Ayan. Pabasahin ko lang, mga kababayan, itong hamon ni post ni Congressman Barsaga na kung sa may hamon siya dito sa may bagong Blue Ribbon Committee at si Senador Ping Lacson, mga kababayan. Ito sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, si Senador Ping Lacson na gampanan nito ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee at ipakita na kaya niyang isama sa imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico, dahil kung hindi ay magiging katulad lang din daw nito si Senate President Tito Soto. Ayan, mga kababayan. Yan ang hamon ni Congressman Barsaga ay dapat isama niya sa investigasyon na gagawin niya sa Blue Ribbon Committee itong si Martin Romualdez at itong si Saldico, mga kababayan. Kasi alam naman natin itong si Kiko Barsaga talagang matapang na pinundinan niya, na talagang sabi niya dapat itong si Martin Romualdez ay kasuhan din. Kasi hindi pwedeng hindi niya alam ni Martin Romualdez yung na nangyayari sa budget o kaya nangyayari nakawan dyan sa Kongreso. Kaya ito nga, kababayan, dapat talaga na isama talaga ito ng Blue Ribbon Committee itong si Saldico at saka si Martin Romualdez. Talagang alam natin yan kasi binanggit yan mismo sa may Blue Ribbon Committee na kung saan nag-testify itong si mag-asawang Diskaya, at tinutukoy nga nila doon sa kanilang testimony na itong si Martin Romualdez at saka si Saldico ay talagang humihingi ng porsyento. At nang humihingi nga, hindi nga personal silang humihingi, pero yung inuutusan nila kaya ng mga driver nila sinasabi, humihingi si Congressman Saldico, humihingi to si Speaker ng 30% na sa mga proyektong inaano ng mga Diskaya, mga kababayan. Ngayon, sabi nga ni Kiko Barsaga, kung sakaling hindi maimbestigahan itong may isama itong si Martin Romualdez at saka si Saldico, ay parang may tulad lang siya sa may bagong Senate President na si Tito Soto. Kasi alam naman natin, mga kababayan, si Tito Soto ay tila hawak sa diig nitong ni Martin Romualdez. Kasi kung natanda natin yung si Engineer Bryce na nakulong na contempt dito sa may Senado ay inimbitahan dito ng Kongreso para mag testify din. Anong ginawa niya? Ay imbis na si Martin ang tukuyin doon, ang tinukoy nila yung congressman ang senador na si Jingo Estrada at saka si Senador Villanueva, mga kababayan. At iniling niya na huwag siyang ibalik doon sa Senado. Dahil natatakot siya dahil hindi daw safe siya doon. At yung ginawa ni Martin Romualdez, ay tumawag siya dito kay Tito Soto na huwag mo nang dalhin dyan si Bryce, At yun nga, pumayag na si Tito Soto. Kaya ito kinagalit ng mga na minorya, kagaya ni Alan Cayetano at saka ni Marcoleta na bakit pinayagan nitong ni Senate President Tito Soto na wag ibalik itong si Bryce dito sa may Senado dahil nga nakakontempt nga to, nakakulong sa Senado. Kaya yan nga nakikita niya ni Kiko Barsaga na baka mahintulad ito si
si Ping Lacson dito kay Tito Soto, kasi baka maging sunod-sunuran ito si Ping Lacson sa Senado, sa Kongreso, mga kababayan. Kaya ito, aabangan natin yan, mga kababayan, ano? At talaga namang alam naman natin na yun ang magulong naranasan ngayon natin ng ating bansang Pilipinas, na kung saan talagang yung bunyag na, no? Talagang parang kung saan hubad na. Hubad na sila sa katotohanan na talagang sila ay mga kurap talaga, mga kababayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, mga kababayan, ano pinagkaiba ni Vico Soto at saka ni Kiko Barsaga? Kasi parang bata to, no? Si Vico Soto, kita naman natin, talagang magaling din to. Magaling din dahil nga napaganda niya yung Pasig. Pero natandaan natin, mga kababayan, naimbitahan itong si Vico Soto dito sa Kongreso, no? At yan nga, pag imbita sa kanya, wala naman siyang alam patungkol sa flood control na nangyayari sa flood control. Ang alam niya lang, itong Diskaya na ito, may mga anomalya ito, kaya mayaman, ano? Ang nangyari, mga kababayan, pinagsalita ito si Vico Soto. Ano bang nangyari? Nagsabi kay Vico Soto, binanggit niya roon na tinumbok niya itong mga Diskaya na talagang mga kurap, no? Mga magnanakaw nga. At sinabi niya pa doon na kung natandaan ko, no, yung magnanakaw ay asawa ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan, asawa niya ang magnanakaw. Ngayon, alam naman natin, mga kababayan, tinumbok niya dito. At ibig sabihin, yung mga binanggit ni Diskaya patungkol sa mga kay Martin Romualdez at kay Congressman Saldico, ay parang kasinungalingan lamang, kasi sabi ni Vico Soto, sinungaling, itong mga Diskaya na to. At wala siyang binanggit doon patungkol sa kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. Tila, mga kababayan, sa ating nakikita roon sa may hearing na yon, na testify itong si Vico Soto, ay parang nagamit lang siya, no, ng dapat di ba siya imbitado doon, di ba? Kasi wala man siyang alam tungkol sa mga flood control na nangyayari. Kasi pinimbitahan siya para mag-testify siya na ang sinasabi nito ng mga Diskaya ay kasinungalingan lamang dahil kapatid nila ay yung mga magnanakaw. Kaya napapansin natin doon, mga kababayan, ay parang nagamit lamang itong si Vico Soto ng mga congressman, mga kababayan, Yan, ewan ko lang kung tama ako, no, sa aking analysis na naiisip ko na tila nagamit lamang itong si Vico Soto ng mga congressman para patunayan na itong mga Diskaya ay sinungaling at magnanakaw. Dahil nga, binanggit ng mga Diskaya na itong si Martin Romualdez at si Saldico ay nga tumatanggap ng 30% dito sa kanilang mga proyekto sa may flood control na ito, mga kababayan. Ngayon, ano ang pinagkaiba ni Kiko Barsaga, no, na si Congressman Kiko Barsaga? Alam naman natin, ito ay talagang napakatapang, no? At batang-bata pa to, na talagang sabi niya, dapat imbestigahan itong si Martin Romualdez at si Saldico. Dahil hindi siya naniniwala na ang nangyayaring nakawan dyan sa may Kongreso ay hindi alam nito ni Martin Romualdez, no, dapat imbestigahan. Kaya bilid tayo sa batang ito na talagang tutuusin under siya ni Romualdez, pero matapang siyang sasalita. Dapat ganito, mga kababayan, ito yung ating mga kabataan, na talagang pinaglalaban ng katotohanan. Hindi lang yung mga bata, kundi yung mga dinuklok natin bilang isang congressman, bilang isang leader ng ating bansa, ay dapat manindigan sa katotohanan. Kasi, mga kababayan, dapat talaga maalis na to si Martin Romualdez bilang isang speaker. Kasi pag ito'y manatili, mga kababayan, dito sa may Kongreso, ay talagang magugulo yung bansa natin. Kasi bisang umupo to bilang speaker, ay nagulo na, mga kababayan, no? Nagulo na yung ating bansa. Nagulo na yung mga budget ng umpisa ng 2023, 24, 25, yan talagang 3 years na kung saan talagang mayagpag itong mga kawatan na ito, mga kababayan. Kaya yan, at sana kapagbigay ako ng update sa inyo, no? At kung bago na kayo sa aking channel, mga kababayan, please like and subscribe para updated kayo sa aking mga ginagawang upload video. Yan, maraming salamat po, at
Ganit na lang pong ating update sa araw nito. Bye-bye po and God bless.